Bago tayo magsimula sa ating chapter, pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito. Maraming salamat! Kinben Book 6, Chapter 103. Walang kasabit-sabit sa bakal ng basket ang bola nang ipasok ni Maki ang bonus shot na nakuha niya mula sa foul na ibinigay sa kanya ni De Leon. Naging 5-8 nga ang score matapos iyon at makikita nga ang paghinga ng malalim ni Jamora. Napatingin nga siya sa kanyang mga kakampi na parang nararamdaman ang lakas ng Calapan City sa unang 2 minuto pa lang ng laro. Ipangako mo Kuya Jam, bibigyan mo kami ng panalong laro. Wika sa kanya ng mga batang idol siya. Kuya Jam, manunood kami. Alam kong mananalo kayo. Sabi naman ng babaeng kapatid niya. Sa oras na mangako ako, sinisiguro kong matutupad ito. Seryoso at mahinang winika nga ni Jamora at sa paglalakad niya sa espasyong namamagitan sa kanyang mga kakampi ay marahan siyang napangiti. Relax lang kayo. Huwag kayong magpapadala sa pinapakita ng Calapan City. Sa pagkakataong ito, ako muna ang bahala sa puntos. Seryosong winika ni Jamora at ang kanyang mga kakampi ay napakuyom ng kamao nang marinig iyon. Huwag nating biguin ang ating home crowd. Wika pa nga ni Jamora at malakas na oo naman ang sagot ng kanyang mga kakampi. Si Ricky naman ay seryosong inoobserbahan ng mga kalaban. Nakita niya ang ginawa ni Jamora de Leon at alam niyang ito ang puso ng team na ito. Nakita rin iyon ni Maki at napasulyap nga siya kay Ricky na makikitang marahang inihahanda ang sarili sa pagdating ng kalaban. Sina Cuevas at Vasquez ay marahang lumayo sa may basket na ginaseryoso naman ni na Magbuo at Lee. Si Medel naman ay pasimple lang na nakamasid kina Jamora at Max ng oras na iyon. May pinaplano ang isang ito Seryosong winika nga ni Ibanez sa sarili. Ang kalaban nga ay dumating na at sa pagharang ni Mendez kay Marquinez ay bigla na lang itong bumigla ng pagkaliwa. Napaseryoso si Ricky dahil bumangga agad siya sa isang kalaban, si Medel ito, at mabilis itong kumilos para magbigay muli ng screen na naging dahilan upang si Marquinez ay makatakas lalo. Sa pagkakataong ito ay dito na nga rin bumigla ng takas si Jamora de Leon mula kay Romero. Si Maki ay humabol kaso biglang lumitaw si Marquinez na bigla na lang binitawan ng bola. Sa paglampas ni Jamora ay siya ring pagsambot nito roon. Diretso ito sa basket at si Carlo nga ay hahabol sana kaso humarang ang braso ni Medel. Dumiretso na nga si De Leon sa basket at napangiti siya nang makita ang kanyang target. Malinis din ang daanan dahil binigyan siya ng espasyo ng kanyang mga kakampi. Sa pag-abante pa niya ay dito na nga niya hinawakan ng bola. Ang nagwawalang crowd ay biglang nagbago ang reaksyon ng mukha dahil lang tumalon si De Leon ay bigla na lang ding lumitaw si Mendez. Makikita ang mataas nitong pagtalon at si Jamora ay biglang napabitaw sa bola nang hindi inaasahan. Mali, bakit ko ba iniisip na mabubutaan niya ako? Nasambit na nga lang ni Jamora sa sarili at sa paglapag niya ay makikita nga ang pagmintis ng bola sa basket. Napakuyom nga ang mga manonood kaso napaseryoso si Mendez nang may malaking tao ang tumalon mula sa tabi niya. Si Vasquez ito at kinuha nito ang offensive rebound at muling ibinalik ang bola sa basket. Isang malakas na alingaw-ngaw nga lang ng bolang nahampas ang biglang kumawala at ang crowd ay lalong nagulat dahil si Magbuo ay sinupalpal ng harapan ng kanilang sentro. Napaseryoso na nga lang si Vasquez at nang makita niya ang sentro ng Calapan City ay nakaramdam siya ng kung anong kaba dahil sa tingin ng mata nito sa kanya. Tumapo ng bola at napaseryoso na lang si Jamora nang wala na si Mendez sa kanyang harapan. Si Marquinez naman ay napatakbo para sa bola kaso pinalo ito ni Mendez. Tumalbog nga muli palayo ang bola at sa pagkakataong iyon ay doon na nga ipinamalas ni Mendez ang kanyang bilis na nagpakuyom kay Marquinez dahil hindi niya ito naabutan. Si Romero ang sa iyo, sigaw naman ni Jamora at sa paglampas niya kay Mendez ay bigla niyang hinampas ang bola mula sa ibaba. Napangiti naman si Ricky dahil bigla niyang iniiwas ang bolang pinapatalbog niya. Walang tinginan nga niya itong pinatalbog at sa paglampas ni De Leon ay dito na nga siya napaseryoso
dahil bumigla ito ng balik. Kitang-kita ni Ricky ang determinasyon nito. Ramdam na ramdam niya na hindi ito magpapatalo kung kaya. Isang mababang yuko ang kanyang ginawa at si Gamora ay napaatras agad ang isang paa para naman sumabay sa gagawin niya. Ang bola naman ay tumalbog ng pakaliwa at papunta sa kanang palad ni Ricky. Hinawi naman ni Gamora ang daanan ng bola kaso naiiwas pa rin ito ni Mendez. Umatras si Mendez at sa pag-abante ni Gamora ay doon na nga winasak ng ace player ng Calapan City ang kumpiyansa ng mga tagahanga ng best player ng Gensan. Hindi mo ako mahuhuli, sabi ni Mendez na biglang naging seryoso ang tingin ng mga mata. Makikita nga rin sa labi nito ang isang mapanganib ng ngiti at sa pagkaliwa niya ay binigla pa niya ng pagbalik si Gamora. Parang sumayaw sa hangin ang ace player ng Gensan. Ang mga manonood nga na players ng ibang teams ay napakuyom sa ginawang iyon ni Mendez. Hindi pa nga roon natapos iyon dahil sa paghinto ni Mendez ay dito na nga niya tuluyang winasak ang depensa ni Gamora de Leon. Sa biglaang pag-abante nito ay agad na umiwas si Mendez nang iatras niya ang bola. Napadiretso nga ang mga kamay ni De Leon sa sahig ng court at si Mendez ay tila isang walang awang manlalaro sa ginawa niyang iyon. Isang kalmadong ngiti pa nga ang kanyang ibinigay sa kanyang pinadapang defender. Nangako ako sa team ko ng paglalaro kong ito ang gagawa noon, sabi nga ni Ricky sa sarili, at agad namang humarang si Marquez na makikita sa mata ang kaseryosohan dahil sa ginawa ng 5-6 na ito kay Gamora. Kumaliwa si Mendez at sa bilis ng kanyang pag-abante ay biglang napasabay si Marquez. Kaso iniiwas ni Ricky ang bola mula rito at bumigla siya ng pagkanan. Doon na nga napakuyom ang mga manonood dahil isang Eurostep crossover ang kanilang nasaksihan mula sa pinakamaliit na manlalaro ng ligang ito. Tila nga dinepensahan ni Marquez ang hangin ng oras na iyon. Kasunod noon ay ang paglapag ni Mendez matapos ang layup na kanyang ginawa. Dito na nga tuluyang natahimik ang mga manonood. Bibihirang manlalaro lang daw ang may kakayahang gumawa noon at ang lahat ng mga manonood mula sa iba't ibang panig ng bansa ay napakuyom na lang dahil habang naglalakad ang ace player ng Calapan ay hindi nila maiwasang mapamura. Mapamura dahil sa ginawa nito sa play na iyon. Ang mga kakampi ni Ricky napaseryoso na lang nang hindi inaasahan. Gusto nilang matuwa pero parang ang pagkamangha ang una nilang naramdaman. Kuya Maki, Carlo, Kuya Marky, Kuya Marlon, ipakita natin ang lakas ng team natin. Bawiin natin ang pagkatalo natin sa Pampanga sa game na ito. Sambit nga ni Mendez na makikita sa mga mata ang mas matinding determinasyon. Mas matindi pa sa determinasyon ng kalaban. Mas matindi sa pagnanasang manalo ng mga ito. Sa pagpunta muli ng possession ng bola sa Gensan ay tila ba nawala ang malakas na cheer na ibinibigay ng mga manonood. Bumaba ang level ng lakas mula sa boses nila dahil pakiramdam nila ay may mabigat na pressure na ibinibigay sa team nila ang ace player ng kalaban. Si Mendez nga ay seryosong pinagmasdan ng ball handler na si Marquez. Makikita nga sa mata ni Mendez ang lakas ng datingan nito. Kailangang umusad ako. Hindi pwedeng kontento na ako sa kakayahan ko. Kailangang may kakayahan din akong gawin ang ginagawa nila. Naalala nga ni Ricky ang malalakas na players na kanyang nakakalaban. Sugod. Mahinang wika nga ni Mendez kay Marquez na biglang napahinto dahil sa talim ng tingin niya. Bakit ganito? Pakaramdam ko ay magkasing tangkad lang kami nito. Tanong nga ni Marquez sa kanyang sarili at doon na nga napasigaw si Gamora. Akin na muna ang bola, Max. Sigaw nga ni Gamora at muntikan pang ang maagaw ni Mendez ang pasa ni Marquez. Sa pagsambot naman ni Gamora sa bola ay agad niyang pinagmasdan ang kanyang defender na si Romero. Marahan namang ibinaba ni Maki ang kanyang katawan at nang lampasan siya ni Gamora sa biglaang atake nito ay mabilis niyang inabantehan ito at dinikitan. Napaseryoso si Gamora sa agresibong depensa ni Romero at bumigla nga siya ng pagtalikod dito. Kasunod nga noon ay ang biglang pagdating ni Medel. Dito na nga niya binigla ng isang spin move crossover si Romero na bumangga rin sa kakampi niya. May help screen na ibinigay kay De Leon. At dito naman dumating si Ibanez na bigla niyang ginamitan ng braso para humawi. Nagpumilit nga si Gamora
At nang makita ito ng kanyang mga fans na bata at ng kanyang pamilya, ay napangiti na lang siya nang marinig din niya ang sigaw ng mga ito. "Kuya Jam, galingan mo! Kayo dapat ang manalo!" Sigaw ng mga iyon at sa paghinto nga ni Jamora ay bigla siyang napangisi sa pagharang na Ibanez. Pinatalbog niya ng mababa ang bola at biglang kumaliwa. Pinasabay nga niya si Ibanez at sa pagsabay nga nito ay dito na nga siya bumigla ng lipat. Kaso dito na rin siya napaseryoso. Si Mendez nasa pat na daraanan niya. "Kailangang ipasa ko muna," sabi nga ni Jamora sa sarili at sa paghinto niya ay agad niyang ibinato ito kay Marquinez. Nakaramdam nga siya ng panganib at sa pagsambot naman ni Marquinez ay bigla namang dumating si Romero sa tapat nito. Seryosong tingin lang ang ibinigay ni Maki rito. Si Marquinez nga ay tila nakita si Mendez sa estilo ng depensa ng katapat niya. Kaya bigla pa niyang ibinato ang bola sa kanyang sentro na makikitang sinasandala na si Magbuo. Mukhang huli na nila ang depensa kina De Leon at Marquinez. Sabi naman nga ni Kyrie habang pinagmamasdan ang depensa ng mga manlalaro ng Kalapan. Nakapokus kasi sina Romero, Ibanez at Mendez sa dalawang guards ng Gensan at mabilis ngang nakakakilos sina Mendez at Romero sa ganoong estratehiya kung pagmamasdan. Sa kabilang banda, kung iaasa naman ng Gensan sa kanilang big men ng opensa, tumalon nga paharap si Vasquez. Isang 100 shot nga ang ginawa nito. Kaso nasupalpal pa rin siya ni Magbuo. Sa pagbagsak nga ng bola ay si Magbuo pa rin na nakasambot noon. Mabilis ngang ibinato ni Magbuo ang bola kay Ricky. Nang masambot nga ito ni Ricky ay agad siyang umatras ng humarap. Lumitaw kasi si Medel para sa steal kaso wala itong nagawa ng bumigla ng yuko si Mendez. Sina Marquinez at De Leon ay hinabol naman sina Ibanez at Romero. Si Mendez naman ay nilampasan si Medel sa pamamagitan ng kanyang duck-in move. Sa paglampas nga ni Ricky ay bigla na lang niyang ibinato ang bola sa dumating na si Marky Lee. Wala na ngang hesitation si Lee at basta na lang niya pinakawala ng bola mula sa 3-point area na lalong nagpatahimik sa mga manonood. 5-13 nga ang score at makikita nga ang pagkuyom ni Mendez matapos ang tres na iyon ni Marky. Kasunod nga rin noon ay ang pagtawag ng timeout ng Team Gensan. Hindi maganda ito para sa home team pero paano nila pipigilan ng momentum na ginagawa ng isang manlalaro na seryosong maging pinakamagaling na basketballista ng bansa? Wala ring nangyari sa timeout ng Gensan dahil sa pagtatapos ng unang quarter, 35-30 ng score at isang total momentum ang ginawa ng Calapan City. Si Ricky Mendez, mayroon na nga siyang 4 points, 10 assists at 7 steals. Maging ang mga manlalarong nanonood ay napapakuyom na lang sa performance ng 5-6 na player na iyon. Sina Maki nga ay napailing na lang dahil kung hindi sila sasabay ay hindi magiging balanse ang team. Kaya hindi raw sila pwedeng makontento lalo pat mas malalakas na team ang sunod nilang makakalaban. Coach, mahinang wika nga ni Ricky kay Isaiah nang dumating ito sa bench matapos ang unang quarter. Magiging best point guard ako ng ligang ito. Parang mas okay na doon ako magsimula ngayon. Seryoso pero may ngiting wika ni Mendez. Napatango naman si Isaiah. Mukhang mangyayari na ang bagay na gusto kong mangyari sa iyo noong magsimulang mabuo ang team natin. Baka hindi na Giant Slayer ang itatawag sa iyo ng marami. Baka ikaw na ang magiging point guard kapag nagkataon. Seryosong wika pa nga ni Isaiah na hindi makapaniwalang may lilitaw na halimaw naman lalaro mula sa Ormin.